Hello po, magandang tanghali para sa inyong lahat at welcome sa ating Midday Boost program. Ngayon pong araw ng Thursday. And Thursday is Family Day. And yan yung pinag-uusapan natin sa week na ito. And still, nasa countdown pa rin po tayo ng ating Holy Week from 29 ng March until April 5 na kung saan sa April 5 sa pagtatapos ng Holy Week, magbibigayan tayo ng Holy Oil. Yan po yung ating mga schedules. And itong bigayan natin ng Holy Oil, syempre, bakit pag Thursday, itong week na ito, bakit ang pinag-uusapan lang natin is all about family? Kasi nga po, tayo ay nagfo-focus at nagka-countdown rin para sa ating Good Friday. Good Friday na kung saan we are going to surrender yung names ng family members natin at the foot of the cross. And speaking about family, di ba ang gusto natin is maklaim yung promise ng Diyos para sa ating family. At itong promise yon mula sa book ng Joshua chapter 24 sa verse 15. Pero kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, mamili kayo ngayon sa araw na ito kung sino ang paglilingkuran ninyo. Pero para sa akin at sa pamilya ko, maglilingkod kami sa Panginoon. So merong order. Una para sa akin and then afterward para sa family ko. So yan yung proper order. Unahin yung sarili and then afterwards yung family. I know all of us, we wanna see our family members serving God. But at the same time, we cannot be someone rin na who will forget na, wait lang, meron pang dapat gawin ako sa sarili ko. Meron pa akong dapat ayusin. So, before family members, it's gonna be us. Tayo mismo. Tayo mismo yung babaguhin natin yung puso natin, babaguhin natin yung mindset natin, bubuuhin natin yung sarili natin. That's why, paano nga bang mabuo muli? And speaking of paano mabuo muli, and then today yung step number 4, just reminding you lang po na if you were not able to watch yung programs natin nung Monday, Tuesday, and yesterday, our programs, you can replay them kasi they are available sa ating YouTube channel, UCKG Hong Kong. Punta po kayo sa playlist, click yung Midday Boost, and that's it. You can be connected na sa ating YouTube channel, and then you are going to be updated sa lahat ng mga programs natin. Pero itong week na ito, pwede nyo mapanood ng replay yung Monday, Tuesday, and Wednesday sa ating Facebook and ating YouTube. Mas organized lang talaga sa YouTube, kaya yun rin yung pinopromote ko kasi mas mabilis makita, mas less yung post natin doon. And sinabi natin na yung step 1, you have to acknowledge. Step 2, you have to pour out yung puso mo. And yesterday na pag-usapan natin, we have to extend yung forgiveness. Even nga yung verse na binasa natin kahapon is magpatawaran daw tayo para dahil katulad ng pagpapatawad sa atin ng Panginoong Yesus. And yan po papasok yung step number 4. Tingnan niyo po yung step number 4 natin. Paano nga bang mabuo muli? Step number 4. Receive God's forgiveness. Forgive yourself. Yan po yung step number 4. As soon as you extend forgiveness to others, so this is the time for you to receive the forgiveness from God. So, simple lang naman. 'Di ba? Sabi nga nila, katulad ng even yung model ng prayer that Jesus taught us. Jesus even mentioned na, gawin niyo tong prayer na ito, forgive us. In the same way, we forgive them. So, in the same way that you forgive them, so this is the time na tanggapin mo naman yung forgiveness that comes from above. So, if you are already forgiven, if He has forgiven you, if God has forgiven you, so this is the time na patawarin mo rin yung sarili mo. It's even written dito sa Bible verse dito. Ngunit kung ipinagtapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating
patatawarin niya ang ating mga kasalanan. Lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil matuwid siya. So, sabi ko nga, dahil naging bitter tayo, kasi nga nasaktan tayo. So, alam niyo po na ganun yun. Alam niyo na yung, hindi, I don't want to give yung comparison sa hayop kasi tao tayo. Pero napag-aalaman na kapag yung tao kasi is nasaktan. The same thing with animals rin. Kapag meron kang alagang hayop and then yung hayop na yon is busog sa pagmamahal. Yung hayop na yun, yung pet na yon is really parang ano siya, ang sweet niya. Pero kapag makakita ka ng aso at the same time pet na palagi ring sinasaktan, you can also notice, manonotice mo dun sa kanila na mas mailap sila, mas aggressive sila. Bakit? Kasi that's their way trying to protect yung sarili nila. Yun yung reason kaya parang, alam mo yun, aggressive sila. The same thing rin pagdating sa tao. Bakit madalas nakakasakit tayo? Kasi nasaktan tayo. So, patawarin mo yung sarili mo. So, kapag napatawad mo po yung sarili mo, doon yung healing process mangyayari. The healing process will only start sa oras po na mapatawad mo yung sarili mo. So, patawarin mo yung sarili mo. Kung yung extend yung forgiveness to others, so this time, kailangan mo rin i-extend yan para sa sarili mo. Naintindihan niyo po ba? Kapag nasa sarili niyo po yan, kapag humingi kayo ng tawad sa Diyos, siguro pinalaki mo yung anak mo sa sama ng loob, siguro may galit ka sa taong ito, so you made a mistake. So, dahil humingi ka ng tawad, God has forgiven you. And then if God has forgiven you, so this is the time you have to forgive yourself as well. Naintindihan niyo po ba? Yan po yung step number 4 natin for today. And bukas, we are going to finalize itong topic na ito. Huwag niyo po na palalampasin yung last na mapag-uusapan natin sa week na ito. Why? Kasi po yung last, yung bukas na magiging topic natin, it will complete kung ano tong pinag-uusapan natin. And if ever lang po na natulungan kayo ng program na ito, share nyo rin po ito para sa lahat. Okay? And ito po yung address ng ating help center dito sa Hong Kong. Just visit us. Everyday naman bukas kami, pero itong weekend yan po yung schedule natin. Scan the QR code for more information. Okay? Makibigan, all of us are blessed. You are blessed. I am blessed. And tomorrow, sa last episode, sa last part ng ating pinag-uusapan ngayong week kung paano mabuo yung sarili natin, it's gonna be very interesting. Okay? God bless you po. Ingat.